Hi guys! Once again, si OFW Ma'am nyo na naman po ito, Lisa. Isa pong mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Masaya po ako kasi bukas may pasok na, tapos na yung 4 na araw na pamamahinga. Kung nakikita po ninyo dito, nagpre-prepare po ako ng aking gagawin na puto pao. Nag-sip lang po ako dyan ng around 3 cups of cake flour, tapos 2 tablespoon of baking powder, and then 3/4 cup of sugar. Pati rin po yung sugar, sinala ko rin kasi yung sugar dito is hindi siya gaanong refine. At yan po yung aking baking powder. And then maglagay lang po tayo ng 1 cup and 1/4 na water. Tama po kayo, plain water lang po. Wag ho kayong maglalagay ng kahit na ano dyan. Okay, yan lang po yung mixture nyan. Tapos mamaya, meron din akong pinakita dyan. Nag-separate na ako ng egg yolk to egg white. Bale, 5 egg yolk po yung ating gagawin, which is imi-mixer po natin mamaya. At binilis-binilisan ko na lang po dyan kasi medyo mahaba-haba yung aking procedure, yung aking video, at baka mamaya is maboring po kayo na manood para makita nyo po siya ng mabilisan. Actually, pang ilang video ko na to, tuwing meron akong time at gusto ko siyang gumawa, binablog ko talaga to. Kahit doon sa aking YouTube channel, meron din ako nito, pero short video lang po. Ayan, nagme-mixer na po tayo with the whisk. Gumamit po ako dyan ng electric whisk. Unti-unti lang po nating ilalagay yung half cup ng sugar. Hindi po ako gumamit dyan ng cream of tartar, kundi ang ginamit ko po dyan is suka. Tama po kayo, vinegar po yung ginamit ko dyan. Tansyahin nyo na lang po para hindi naman po siya gaanong maasim. At dyan din po ako naglagay ng vanilla essence kasi ayoko naman ho na nangangamoy itlog yung aking ginagawa na puto or puto pao. Tapos imimix na po natin yan. Ang pagmimix po natin is folding, unti-unti lang po dyan hanggang sa makuha na po natin yung mixture na gusto po natin para po sa ating butter. Ayan, ready na po siya. Tapos magpre-prepare lang po ako dyan since wala ho akong malaking steamer. Ang gagamitin ko po is yung aming 2 rice cooker kasi parehas po na may steamer yan. Pang 3 at saka 4 lang na piraso, okay lang din yun. Libre naman ang gasol dito, hindi naman namin binibili. Hindi naman ako palaging nagluluto ng ganyan, kaya hindi naman din ako nananamantala. Mas lalo pang araw-araw na nagluluto tong mga batang kasama ko kasi ako kahapon nagluto na ako, pero hanggang pang next week na naman yung aking food. Nagluto po ako ng kung ano-ano. At saka ito yung last na aking lulutuin kasi hindi po ako namili ng ano ba to kanina, yung naisip ko sana tinapay. Kaso ayoko pong magtinapay muna sa ngayon at ayoko rin ng brown bread, ayoko rin ng white bread, kaya sabi ko meron pa naman akong cake flour dyan, tapos meron din akong giniling na ginawa ko kahapon na ganyan, inasado ko po siya. Sabi ko gagawa na lang ako ng puto pao para mapass din yung time ko kasi talagang ang hindi rin pala maganda yung nandito ka lang sa loob ng bahay para maghintay lang na ano, kaya iniisip ko tuloy paano kaya yung mga tambay at tsaka walang trabaho, hindi kaya sila naiinip sa kanilang mga buhay-buhay. Kung ako nga, yung 4 na araw na nga lang na nandito ako sa bahay, kung ano-ano ng mga klaseng pagkain ang aking mga niluluto. Yan, naglagay na po ako dyan ng kanyang palaman, naglagay din po ako ng cheese at saka yung giniling sa kanyang ibabaw. Tapos okay na po yung aking tubig. Habang nagpre-prepare ako dyan, nagready na rin ako. Ilagay na ho natin siya at i-steam lang po natin siya ng 20 to 25 minutes. Kung hindi po kayo satisfied, gumawa po kayo ng toothpick. Pagka hindi na po sumasama yung butter niya sa toothpick, meaning okay na po yan. Pero ako tinatansya ko lang talaga 20 to 25 minutes maximum. Kasi paborito ko pong pagkain to at saka paborito ko rin po siyang lutuin. O di ba? Ang ganda-ganda, very colorful. Actually, yung mga ganyan na binili ko is pinagbibili ko yung mga yan sa Shein. Mahilig po akong namimili ng mga ganyan na talagang may stock ako kasi minsan may mga kasamahan po tayo na nagre-request na ate gawa ka nga ng ganito, at least may mga materials na ako, hindi ko na kailangan pumunta pa sa mga shop para maghagilap ng aking mga kakailanganin. Tama po kayo, kompleto po ako ng aking mga baking paraphernalias kasi mahilig din po akong gumawa ng mga sweets. Again, thank you for always watching.